Magandang araw po mga kababayan. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito. Muli po, nagpapasalamat kami sa inyo sa muli po na nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap-usap po. Ngayon po mga kapatid, ito po yung ikalawang bahagi namin na pag-uusap o tatalakayin po natin regarding po dun sa halal, yung pinag-uusapan. Kasi kung tatandaan niyo po, nagkaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa halal. So, yung mga ilang bagay po tayo doon na dapat pang nilulutong at po natin, para mas maunawaan pa po natin yung kabayan, mga kapatid. Ngayon, pag-uusapan po natin, kumbaga, yung ating dalawang pag-uusapan kasi may mga nagtatanong din po kung yung regarding sa mga halal, kung ano po ba yung ibig sabihin talaga ng halal. Kasi dapat po nating malaman, kung ano po ba talaga ibig sabihin ng halal. Kasi ang paniniwala po ng iba, tulad po yung ibang mga relihiyon, ang halal daw, ang ibig sabihin daw ay inihain sa Diyos. Hindi po ganoon. Kasi kung tayo po ay mag-aaral talaga at aalamin natin siya sa atin natin kung ano po ba yung tunay na kahulugan ng halal. Kasi ang halal po, hanapin man natin sa dictionary, ay hindi po ang ibig sabihin nun ay inihain sa Diyos. Hindi po. Alam niyo po mga kapatid, may mga kaugalian kasi ang mga Islam, mga kapatid natin, kababayan natin, yung mga Muslim, kung kanilang sa inyo Islam, may mga bagay talaga na pag sila ay nagkakaroon, yun po, talagang dinadalang nila, pinapalangin nila, yun po ang magiging halal. May pinapanalangin nila. Pero po yung halimbawa, yung mga nabibili natin halimbawa, sa mga produkto natin na nagtatak ng halal, para sabihin natin yun ay inihain sa Diyos. Hindi po ganun yung mga kapatid. Hindi po lahat yun. Ganun. Kaya nga po, ang nililinaw namin, no, hindi po lahat ng halal, ibig sabihin, ay inihain sa Diyos. Diyosan. O sa Diyos po ng ating mga kapatid na o kababayan nating mga Muslim, ng mga nasa Islam. Hindi po ganun mga kapatid. Kasi sa dictionary po, para kung mas madali nga, kung halimbawa, sa Google na natin nahanapin, ano po ba ibig sabihin ng halal? Ano po? Ang sabi po doon, ang ibig sabihin po doon, siguro kapatid na process, yung maipakita rin natin sa kanila kung ano ba ibig sabihin halal sa kahulugan. Google na natin po kung ano po ba ibig sabihin ng halal. Ayan. Ayan po mga kababayan, no? Pansinin niyo po, ang ibig sabihin po ng halal, yung pong halal po is Arabic word. Na kapag sinalin niyo po sa wikang English, ang ibig sabihin po ay permissible. So ano po ba yung permissible? Pag sa Tagalog po, sa isang bagay po, ano po ba yung sa Tagalog na kapatid? Ayun. Ang sinabi po diyan, yung pong permissible sa Tagalog, pinapayagan, pinahihintulot, o katanggap-tanggap. Yun po ang sinasabi ng mga kababayan nating Muslim. Yan po yung ibig sabihin ng halal. So, ibig sabihin po ng halal, permissible, pinapayagan, pinahihintulot. Hindi po ibig sabihin ay inihain sa Diyos-Diyosan. So, para mas maganda po, no, pakinggan po natin yung sinabi ng isang kababayan natin na Muslim na para malaman kung ano ba yung halal at certified halal. So, ito po. Iyan po natin, kapatid na process. Yung sinabi ng kababayan nating Muslim. So naman, siguro McDonald's na bukas naman. Burger King, tapos mga... Hindi pa kasi Mag-inasal. pinagsabay-sabay eh. So, di ba? banal. Tapos KFC. I-general na natin, Ustad. Oo. Ano? Bismillah. Kung general naman ang pag-uusapan, ang pagkain ng people of the book para sa atin, Kitab. Opo. Ahlul Kitab, ay halal. Siyempre, wag kayo mamiloso po. Paano yung pork? Paano yung... Ang mga halal Tama po. na, na kinatay ng people of the book ay halal para sa atin. Opo. Ano ba itong people of the book, Ang people of the book ay ang Hudyo at Kristiyano. Yun, malino po sa kanila. Buddhist, labas. Opo. Hinduism, labas. Labas, opo. At kung ano pa mang ibang relihiyong hindi natin narinig sa buhay natin, ang pwede lang ay Hudyo at Kristiyano. Masya Allah. Halal sila. Okay? Kaya lang, iba yung halal sa certified halal. Aywa, opo.
So papasok ako siguro dito at dito siguro maraming interesado. Opo, bismillah. Yung sinasabi nating halal, mga pinahintulot mula sa pagkain, mga isda, mga manok, o mga, ano man dyan, mga prutas, gulay, pinahintulot din ni Allah halal. At may mga haram din doon, Tama. tulad ng mga agila, mga buhaya, may halal at may haram sa pagkain. Okay? Pero nowadays, may tinatawag tayong halal certified. Bakit? Sinertify sila ng mga certifier. Ano ito mga mga Muslim ba ito? Mga Yasir? Muslim sila Opo. na sila ay nagkaroon ng pag-aaral paano nila sasailalim ang mga Masya nagmamanufacture, ang mga nagpo-produce ng mga pagkain at ipadadaan sa kanila, itetest nila at pag pumasa sa kanilang mga Proseso. pamantayan, doon nila isi-certified na ito ay halal. Halal. Opo, tama. Opo, Okay, opo. so malinaw. Siguro, Lahat ng samantala, pagkain, kung kapatid, mapapansin nyo ngayon, pag nag-grocery kayo, ang hinahanap natin yung May halal. may Yan. So, yun po, malinaw po yung mga kapatid, mga kababayan. Sinabi po ng ating kapatid na Muslim, yung ating kababayang Muslim, no? Na ang halal po, dalawang klase. Isang halal, yung pinapayagan ka. Yung katulad ng mga pagkain, mga prutas, yung pinahihintulot yun. Pinahihintulot. Ngayon, yung certified halal naman ngayon, yun nga po yung binibigyan ng certification. Nagpapadala mga kababayan nating Muslim ng mga certifier para i-certify yung kanilang mga produkto. Maliwanag po yun. So, hindi po yun inihain. Hindi po inihain. Sinicertify lang nila na yun ay para kapati yung kanilang mga kasama na mga sa Islam, mga Muslim din. Kumaga, yun ay pwede nilang bilhin, pwede nilang kainin. Ganun po ang ibig sabihin ng halal. Hindi po ibig sabihin ng tinatakan nila ng halal, yun po inihain kagad sa Diyos nila. Hindi po. Malinaw po yung sinabi at paliwag ng kapatid na Muslim. No? Na yun po ay hindi halal. Ang halal po, sinesertify yun. Sinertify lang nila na pwedeng tatakan. Pwedeng tatakan. Karang ganda po. Tingnan niyo po Yung sinabi po ng tatlong representative po ng kumpanya na mga babae na sa isang panayam po, tungkol naman po dun sa pagsisertify. So, pakinggan po natin sandali, mga kasama. Sige po, pakiplay po kapag yung po. halal logo. Ibig sabihin nun, na-certified siya. So, national scene dahil sa kanila pong certified halal product. Makasama po natin ngayong umaga from Stalder Group of Companies, Dina Stalder. We also have Diana Stalder and owner of Yearlock, Joan Tan. Good morning, welcome to Bagong Pilipinas. Morning po. Alright, to start off, let's talk about halal products. Ito yung mga produkto ninyo. Bakit natin napili na igawing halal yung mga produktong gusto natin ibenta sa mga customers? Okay. Pinili namin siya na maging halal kasi it's an advantage for us. If you own a laboratory or a manufacturing plant, iisa na yung gagawin mo. Hindi mo na kailangang dalawa pang preparation for the Christian brothers and sisters natin. So once halal ka, bit-bit mo na lahat. So from Christians to Muslims, so walang problema. Miss Dina, yung sa inyo, cosmetics naman yun. Yes, yung brand ninyo. cosmetics. With Miss Joan, pagkain. Yes, okay. Before we go into details, can you explain to us what halal is para mas maintindihan for the benefit of our viewers? Halal is basically for food which Muslims can use or can eat para sa ating brothers and sisters na mga Muslims. So parang
it adheres to the Islamic law kung paano pinrepair yung isang produkto. Yes. Okay, let's go back to the Stalder company. So, you're into cosmetics. Yes po. Okay, can you tell me more about your halal products? Yung halal products po namin, variety na po siya from whitening, anti-aging, anti-acne. So halos lahat na for Muslim brothers and sisters, not only for them but also for the Christian, meron din po kami mga products. Anong kaibahan niya dun sa usual products na whitening brand as compared to halal? Kasi kailangan din natin mag-create ng awareness. Kailangan ipaintindi natin sa publiko kasi yung iba hindi rin talaga aware what halal is. Yeah, ang halal kasi, very tedious yung process nila. They will go to the plant and audit kung ano yung mga pinagmulan ng mga raw materials. So, bawal yung mga derived from animals, fat. So, marami silang ginagawang proseso. So, it will take several days bago ka mabigyan ng halal certification. Sometimes 45 to 90 days. Oh, tedious process It talaga. is, yeah. But when it comes to Yan. affordability, Siguro, hindi na tayo again, let's kapatid talk na about po. the price. Okay, Baka yun mas po mahal ba pag halal or same Talaga lang? muna tayo. Yan. Yan po muna natin para mapakinggan po natin yung kanilang. Kaya po natin pinitry. Kaya po natin ito pinitry. Hindi po para mga kapatid mo. Hindi po natin siya ginagamit. Para lang ginagamit natin sila. Para patunayan yung sinasabi natin kababayang Muslim. Tsaka nitong mga representative na ito ng kumpanya, isa lang. So kung ibig sabihin nga po, nagpapadala talaga itong mga kababayan nating Islam sa isang kumpanya para i-certify. Kaya nga sabi po nung isang babae na representative, maganda yung process nila kasi nagpapadala sila ng mga para i-certify yung kanila. Tingnan yung mga gamit, kung malinis ba, maayos, walang raw materials na mga parang pag-derived animals, ganun po. So, tinitignan nila yung proseso kung maayos. Kasi alam niyo po mga kapatid, gaya po na sinabi namin nung una, yung po kasing proseso nila, gaya din naman po natin sa mga Kristiyano, no? Bawal po sa atin ang hinahin sa Diyos-Diyos. Binigti, dugo. Yung mga ganun po, no, sa kanila, malinis din sila eh. Kumaga, para sa kanila, nag-iingat din sila na sa kanila na hindi mahaluan ng kontaminado yung kanilang kakainin. So, kaya nagpupunta sila doon, tinitignan kung wala bang materials na ginagamit na labag sa aral nila, o wala bang ginagamit doon na, halimbawa, katulad ng hindi nila kinakain. Kasi pag ginabaw, yung gamit po ay ginamit doon sa pagkatay ng baboy. Alam naman po natin mga kapatid na ang mga kababayan nating Muslim, hindi po sila kumakain ng baboy. Bawal sa kanila yun. So, kung ano man po yung ginamit nyo, anything from the things na para katayin yung baboy in the process, no? Bawal po sa kanila yun. Hindi po pinahihintay gamitin pa. Hindi na po pinagagamit. Yung ginamit na pangkatay sa baboy, hindi na po pinagamit. So, proseso po yun mga kapatid. Hindi po nagpapadala doon para panalangin. Ipanalangin yung mga sinasabi. Katulad niyan. Yung mga produkto katulad niyan, kaya po yan ang pinakita namin, is mga cosmetics and accessories po yung kanilang mga produkto. Tinatakan po ng certified halal. Yung po bang produkto ng cosmetics, kinakain yung mga kapatid. Ewan ko lang sa inyo, kung kinakain po, parang ano po hindi. Yung mga cosmetics, pero certified halal. So bakit? So kung halimbawa, sinasabi nyo, certified halal, it's supposed to be dapat sa karne lang. Pero hindi eh. So, ibig sabihin, magulo yung doktrina nila dyan tungkol sa halal. Dahil ang sinasabi nga nitong, halimbawa, yung sinasabi nitong pinagbilinan, no? Para idiin mo na ibig sabihin ng halal, inihain sa Diyos ng mga Islam, sa Diyos-Diyosan nila, ang tawagin nila. Mali. Kasi maliwanag ang translation ng kahulugan, pa-English man o pa-Tagalog, na ang ibig sabihin ng halal, permissible. Sa Tagalog, pinapayagan. Kanino yun? Para po yun sa kanila, sa mga Muslim po, sa mga kababayan nila, sa mga kasama nilang Muslim. Pinapayagan nila. So sa ating mga Kristiyano, no? Sa ating mga Kristiyano, meron po tayong batayan din sa pagkain natin. Hindi po tayo kumakain ng mga hinahin sa Diyos-Diyosan. Pero it doesn't mean pag kami tataklan ng ganitong bagay. Kasi dapat, why?
why particular in just one thing na katulad yung sa Muslim lang? Alam naman natin mga kababayan, mga kapatid, kung magpapakatotoo lang tayo. Yung mga Chinese man yung mga Japanese, mga Korean, Hindu, Shinto, Buddhist, kaya isama mo na yung mga Katoliko, INC, Born Again, Baptist, lahat po ng relihiyon. Lahat po ng relihiyon. May mga Diyos-Diyosan yan May mga Diyos-Diyosan yan. Yung ba, kakain ka rin nun? Kakain ko ba nun? Pag hinain nila sa kanilang Diyos, kakainin mo ba? Sige po, kayo po muna mga kapatid. Kapatid Noli. Opo. Katulad noon, mas napaka-particular nila sa halal. Dahil Muslim, halal. Dapat, doon sa mga Buddhism, sa Buddhist, sa relihiyon, dapat, ano na rin nila. Kasi Diyos-Diyosan din. Pero kumakain sila. Dapat hindi sila kumain ng mga sa Koreano, yung tinatawag na shabu-shabu. Koreano yun. Sushi, sa Hapon yun. Yung mga tinatawag na kimchi-kimchi dyan, na mga kung ano-anong dapat hindi rin nila kinakain. Tapos sa Diyos-Diyosan ng sabi nila, sa Katoliko, dapat hindi rin sila kumakain. Kasi sabi nila, kaiba yun sa pananampalataya at iba yun. Nangyayari, ang gusto nito, tipay naman daw ng Christian. Sinong Christian? Isamantalang kiniklaim nila ng MCGI na CARES na sila lang ang tunay na sino tinutukoy niyang Christian? Sila lang ba to this? Tapos, pag nakakita ng tindahan ng Iglesia ni Cristo, hindi rin pero sa Katoliko, makita niyo kumakain din sila sa restaurant ng Katoliko. Napaka ano naman nila na, 'di ba? Lalabas kasi bawal kumain sa Diyos-Diyosan. Tama 'yon. Ang problema, bakit Diyos-Diyosan din naman yung sa ibang relihiyon? Ba't kumakain sila? Di ba ano naman nila na kasi bakit hindi nila itinuro do sa grupo na yan kung ano pa yung isang kahulugan ng halal. Tapos mayroon pa nagsabi na marami daw tayong ipapahamak na tao dahil ang turo daw natin pwede na kumain ng halal. Anong halal yung dapat kainin na hindi dapat? Di ba? Paano sabi ng isa? Basta hindi kami maniniwala sa inyo. Hindi naman kayo ang aming sugo. Ay, sabi ko, paano yan? Wala na yung sugo nyo. Hanggang mananatili lang ba kayo sa ganyan? Yung samantalang ibinilinan, hindi rin makapagsalita. Bakit? Kasi may itinatago sila. May itinatago sila sa tungkol dyan sa halal na yan. Dapat ilinawin nila. Di ba? Ba't bawal ang halal? Bakit kumakain sila ng Skyflex? Sardinas? Hindi, kasi yan yung mga halal na pwede. Yun naman pala. May halal na pwede. Di ba? Dapat wag silang kakain sa kasal ng Katoliko. O kasal ng mga incheck, kasal ng born again. Ang Diyos doon, ba't mga kaanib dyan sa MCGI, particularly sa MCGB? Ganun din. Meron pa nga dyan isang kaanib dito sa atin. Ang sinabi, kaya daw siya bumalik doon sa grupo na yan, na isinuka na niya, ngayon, kinakain uli niya yung sinuka niya, tayo daw ay nagtuturo na pwedeng kumain ng halal. Sana siya sa piyesta. Napaka ng tao na yan. Kaya kaawa-awa yung kaluluwa niyan. Kaawa yung kaluluwa ng tao na yan. Pero ito namang grupo na sinuka na niya at ngayon, bumalik siya dun sa kanyang isinuka.
Anong tawag ngayon? Anong klaseng grupo yan? Tumala, samantalang pwede na rin kumain na sa piyesta. Ay, hindi pa rin pwede. Hindi pa rin pwede. Kasi alam niyo, yung tao na yan, ano yan eh, kasi malalaman mo ang tao kapag sa pakinabang, malalaman mo tungkol sa pagkain. Tulad yan, dahil sa pakinabang, sa pagkain, kaya pwede na raw ang piyesta. Mali. Hindi namin tinuturo sa samahan na to na halal, na hinandog sa Diyos-Diyosan, pwedeng kainin. Kahit na anong relihiyon. Katulad niya, kumakain kayo ng itong mga taga MCGI Care, saka itong mga MCGB. Kumakain ng pizza, kumakain ng spaghetti. Produkto ng Katoliko yan. Diba? Produkto ng Katoliko yan. Bakit particularly yung produkto ng Muslim ayaw nyo? Masyadong anlupit nyo naman sa mga Muslim, mga MCGI Cares. Parang diring-diri kayo sa Muslim. Samantalang sila lang ang relihiyon dito sa mundo na nagsertipika na dapat ang pagkain ay malinis. Tapos doon pa kayo Kaya nga po, kaya po nga bad morning, no? Tama po sige, sinasabi. sagutin ng mga MCGI cares yan, hindi naman makasagot. Hindi kung ano lang yung ituro, yun na kayo, mananatili kayo dyan. Anong klase kayo? Wala ba kayong utak na ang utak nyo nakakulong na lang sa kahon? Kung gusto nila, sagutin nila to. Pamalian nila itong sinasabi natin. Kaya lang, hindi naman sila sasagot. Dahil sila mismo na umalis dun sa MCGI Cares na ngayon MCGB na sila. Kaya babanggitin ko na, MCGB sila, umalis sa MCGI, na kaya sila daw umalis, MCGI, dahil inalis na raw ang debate. Debating walang kibuan. Dapat daw, hindi inalis yung debate. Bakit? Ayaw rin na lang lumaban ng debate. Ayaw rin nila makipag-debate. MCGI, inalis na yung debate. Bakit sila ayaw rin nila ng debate? Hindi wala, parang ano lang siya, yung kumbaga, choppy rin, tapos nananatili sila doon sa aral nung dati naming pinagsasamas. Tama naman yung aral ng Brother. Hindi ba po pwede meron kaunting revision? Di ba, Pero Johnny, di ba po? Kayo po, Johnny. Kaya nga po. Isa nga po yan sa ating ating itinote naman kasi may mga bagay. Sabi ko nga, no? Kami po, mga kapatid, mga kababayan, galing kami dyan. Kami po nananalig at nagtitiwala sa Diyos. Kasi kapatid na tunay pong ginamit o kinasangkapan ng Diyos para po magtawid sa atin at magbukas ng ating mga kaisipan. Naniniwala kami, kinasangkapan ng Diyos. Pero, gaya po ng sinasabi din ng kapatid na na sinasabi naman na sa Isaias, no? Sa Kapitulo 29 at versikulo ay 24. Siguro pakita natin kapatid natin. Sir, sandali lang. So, habang sasabihin ko na rin po siguro, ganyan yung sinasabi. Tapos, bago ipakita ng ating kapatid na po, bago po ipakita ng kapatid, nadinig mo ba ako, Johnny? Apa. Okay. Pakita ating kapatid sa Prosper, babang diba meron siyang sinabi, maraming tumutol doon. Diba? Paano pag sinabing ang tayo pwede rin kainin? Tututol ba sila? Yun, kaya lang yun, meron tayong nakaano doon, hindi natin sasabihin ngayon. Makinig sila sa susunod natin ng mga pag-uusap. Opo. Siguro pagkapakita po nung talata, Brad, ulitin mo kasi may nag-choppy kayo para mas maunawaan nila ulit. Kasi hindi nasabi po mga kapatid mo, sinasabi sa Isaias at Kapitulo 29, versikulo 24, sila namang namamali sa diwa ay dating sa pagkaunawa. At sila mga pupasala, mga tututo ng aral. Yung po yung sinasabi doon sa Isaias, no? So, yung mga namamali sa diwa, yan po itinawid din natin ng kapatid Eli sa atin. Yan din po yung ginamit yan dahil po nung panahon naman ng kapatid na Perez na
dumating na kaunawaan kay Brad Eli, dati pong paniniwala sa panon ng kapatid na Pierce, itinawid sa panon ng kapatid Eli, tinanggap natin. Hindi po ba natin tatanggapin kung nagbubukas ang uli ng Diyos ang diwa? Parang hindi naman yata yun. Ewan ko po sa inyo, no? Kasi hindi po ang aral ng Diyos, hindi po tumitigil, patuloy po yun. Hindi po nagtatapos kay Brad Eli. Bagaman kami po, nananalig po kami, yun nga, si Brad Eli, kinasangkapan ng Diyos. Pero it doesn't mean natapos na kay Brad Eli, yun na yun. Hindi po, patuloy po, napakahaba pa po ng buhay ng tao na kung loloobin ng Diyos nakapagpapatuloy pa. Meron pa pong ilalabas ang Diyos. Kung nagbibigay ang Diyos ng diwa, hindi ba natin tatanggapin? Mananatili ka na lang ba doon? Kung halimbawa, kunwari lang po, no? Kasi yung iba, pagka sinasabi mo, kasi po, Brad Noli, tuloy niyo po yung sinasabi mo. Katulad po niyan. Mananatili ba tayo doon sa, hindi naman nating inano ang kapatid na Eli? Itinuro naman si Brad Eli, pero meron po tayong nadidiskubre. Katulad po ng turo ni Brad Eli na sabi doon sa Exodo 23:19 po ba yan? Pero wag na po natin hanapin sa talata. Yun po, nandun po yung sa Exodo. Na ang sabi, huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Ang naituro po sa atin dyan, yung lulutuin na, sinasabing lulutuin na isa apoy. Kahulugan yun. Yung katulad po nun, ay na-discover po namin na hindi pala yun ng kapatid na Eli. Hindi naman po namin inaano dahil sa panahon po noon, wala pang teknolohiya na para tulad po nun, tungkol sa paglilihi. Kami po, sinabi ni Brad Eli na meron siyang kapatid na maitim dahil ipinaglihid daw sa pagkain na maitim. Di ko alam ano, kung dinuguan ba, duhat ba yun? Di ko alam. Di ko matandaan. Kaya daw meron siyang kapatid na maitim. Yun naman pala, naniniwala sila doon. Hindi dapat, kung ikaw babaeng buntis, ikaw naglilihi ka pala, huwag kang tumingin sa mga bagay na negatibo para pag mo, walang diferensya. Di ba? Alam mo palang mag-itsurang palaka o itsurang alimango o ang anumang bagay dyan. Huwag mo kainin. Yung pala magiging itsura ng anak mo. Kung naniniwala kayo sa lihi, iwasan nyo yun. Kasi hindi naman ang ibig sabihin ng lihi, yung ganon, na ang lihi, nagkikrave lang, yung mga babaeng buntis, doon sa pagkain. Pero hindi yung lihi. Ano lang po ako medyo nakikiri o nalakas kayo. Masyado po ako nadadala dahil masyado po pinamamalian nila yung sinasabi natin. Ayaw naman nilang lumabas para pag-usapan natin. Kami naman na nakahanda palagi para sumagot dun sa kanilang sa atin. Marami pa po. Hindi po namin inaano si Brad Eli. Hindi po. Sabing, meron kang kapananampalataya kasi liit ng butil ng mustasa. Sabi, mapapalipa ko ang bundok. Sige, sinong mananampalataya ngayon? Ang pananampalataya, pigi ang pananampalataya. Yung mga tao kami, salamat sa Diyos. Harapin nyo na lang kami. Mayroon pa nga dyan. Siya mismo, bumalik. Yung babae naman, na isa dyan, na bumalik sa sarili niya suka, na tinututulan na ang buhok daw, gano'n. Sabi ko, wala kaming sabi ang buhok ay putulin. Walang ganong aral. Dapat ang babae, mahaba talaga buhok. Mismo siya, nagpaputas yun. Pagtas babalik ngayon doon sa dati, anong klaseng samahan yan? Diba? Kapag ikaw ay lumabag, alisin ka, tanggalin ka. Matindi yung paglabag mo. Pagkatapos gusto mo manatili, tapos gusto mo, sasabihin mo pa. At ang gusto pala nung sa grupo na yan, mga mangmang ang tao. Kaya ayaw nila sa amin. Yun lang po, Brad Johnny. Opo nga po, mga kapatid na Noli. Meron po talaga mga taong ganun. Ang tinitignan po nila, yung ganang kanila. Hindi aral tinitignan. Kundi kung ano yung
papapala nila, kung ano yung makikita nila, no? Kasi tulad niyan, no? Ipangangalandakan niya doon sa grupo na sinuka niya, tayo daw ay nagtuturo na pwedeng kumain ng halal. Hindi ganon. Ang sinasabi natin, may tinatawag na permissible, yung pinahihintulot. Ganun pala, may pinahihintulot. Bakit sasabi, in general na lang ba nila yun? Mahina ka sa itong mga grupo na MCTV kasing to. Magaling lang to dun sa mga salitang walang nakakarinig. Pakinggan nyo kung ano yung sinabi nung kabila. Hindi ba kayo pwedeng mag-imbestiga? Papasukin nila ako sa link nila. Papasukin nila ako at tanungin nila ako harap-harapan. Hindi ako natatakot. Kasi ang taong natatakot ay duwag. Natural yon. Pero ipapangalandakan ko sa kanila na mali yung ipinapaano nila sa amin. Kaya ito sasabihin ko na lang, hindi natin sinabi kung anong dahilan kung ba't tayo nag-alisan dyan. Pero isa na to sa magiging dahilan kasi hindi sila marunong bumalanse ng tao. Hindi sila marunong bumalanse ng tao kung sino ba yung mga tao. Yung mga taong nahandyan na kahit na gumagawa ng labag, pinababayaan lang nila dyan. Samantala yung kanilang samahan. Yun. Gilead. Medyo ni. Opo. Yun nga po, minsan talaga nakakaano talaga Patawarin sila ng Diyos may ganun mga tao po talaga Siguro, pagkakataon na lang po siguro yun. Talagang gusto nila totoo. Hindi po. Pwede naman silang tumutun Pero mabalik po tayo, no? Doon tayo sa ating mga pinag-usap, mga kapatid. Yun nga po, yung sinasabi namin. Hindi po kami tumututol o wala po kami laban kay Bagay. Yung po pinagpapatuloyan namin. Sampalata. Kaya lang, kung napapansin niyo po, pagka nakikinig ka, kung minsan pinabalikan mo yung aral ni Bagay, may nabubuksan sa'yo. Parang Biblia po. Ang Biblia, pag nagbukas ka, sinulat ang mga apostol yan. Yun na ba yun? Pero hindi. Nagbibigay po ang Diyos ng bagong diwa. Doon po sa Biblia binabasa ninyo, sa awa tulong ng Diyos, kung talaga kayo sumasampalataya, magbubukas po ang diwa, ang Diyos magbubukas ang Diyos. Yung may tatanggihan mo. Kaya nga, nakakalungkot po. Kaya nga yung sinabi sa halal, yung sinampalatayanan namin noon, nung kami nandyan. Kasi ang pinaano na sa amin, kumbaga, one other side na sinasabi nga na yung halal, ibig sabihin daw, inihain sa Diyos-Diyosan. So, hindi naman po pala ganon. So, ang ibig ng yung pinakita po namin sa inyo, kahit kayo na pong maghanap sa dictionary o sa Google nyo na para mas mabilis, ang ibig sabihin ng halal, permissible, na nahihintulot. Kanino? Doon sa mga kasama nilang Islam din. No? Ibig sabihin ngayon, sabi nga, di tayo, sinasabi sa Isaias na silang namamali sa diwa. Yun nga po kasi utos nga po ng siyasat sa atin din yun. Tulad nito pakinggan po natin yung para siguro mabuksan rin sa atin yung sinasabi nitong binilinan na ito. Ito po, yung sinasabi ng binilinan na nagpapanggap na binilinan. Ito po yung sinabi niya. Pakinggan po natin para po may batayan pa. Sige, kapatid na Prosen. Siguro one of these days makikipag-meeting din ako kay Senador Robin para masabi sa kanya, bilang Muslim siguro dapat makita mo ano pwede mong kainin at hindi mo pwedeng kainin. How do you do that? If they have the right to do that, the more na dapat maisip natin bilang mga Kristiyano, we need to exercise our right based doon sa pagsunod natin sa aral ng Diyos. Ang problema ngayon, may iba-ibang mga informations. Kaya ngayon, alam mo kapatid na Rodel, nakipag-usap na ako initially, at ito ay isa sa mga isinusulong natin ngayon, na mag-certify na ang bawat mga foods, halimbawa, yung mga restaurants, yung mga food chains, etc., no? Na maglabas na sila ng kanilang certification for
for them to be easily identified. Nasasabihin nila, certified halal po kami. O kaya, certified non-halal po kami. Kaya nito, para po sa ikakaklaro ng mga bagay-bagay, ay sinisikap po natin. Inumpisahan ko na po at ako po ay nakipag-usap na lately. Meron na po ilang mga kinakausap para po magkaroon ng liwanag ang mga bagay na ito. Siguro mabuti din bilang mga Kristiyano na kapag ka nagtatanong tayo, sabihin natin mga Kristiyano po kami. Ito po ay hindi namin kinakain, kaya namin tinatanong. Kung ikinukonsider po ninyo na naggagawa po kayo ng mga produkto ninyo na ito ay sinesertify ninyo para sa mga pagkain ng mga Hudyo, pagkain ng mga Muslim, sana i-consider nyo po may mga Kristiyano din na kakain at customer kayo. Kaya kung gusto nyo kami maging customer din, better also serve to the requirements ng mga Kristiyanong kagaya namin na sumusunod doon sa aral ng Diyos. Ganun lang naman po yun. Pero ang sa atin, in the meantime, ngayon, wag na tayo pong, kami po, hindi na maglalabas mga kapatid. Kaya na po yan, kapatid na po. Kaya nga sabi ko, excuse po. Yan, narinig niyo po yung sinabi, no? Nakikita niyo po, no? Sa bagong tayo pumunta, may ilang bagay din po kung papansinin. Sabi niya, siya na po mga kapatid. Sabi niya, siya daw one of these days, makikipag-usap kay Senador Robin Padilla. At siya daw, ngayon, nakikipag-usap sa mga food establishment, food restaurant, food chain, na kumbaga kung sila daw kinukonsider ng mga Kristiyano, dapat consider nila na mag-set sila ng certification para dun sa kanila ng mga Kristiyano. Nakikita niyo po. Kumbaga, inuutusan niya na yung mga food chain establishments, etc. kung naman yung tawag nila. Inuutusan niya na gumawa na magsawa ng food certifications to para daw malaman na kung ano yung pwede sa kanila. Ito kasi may mga nagtatanong na halimbawa, yun daw, tinatanong. So gano'n, para wala ng panong, parang gano'n, gusto nila tatakan. Gano'n, no? So, makikita nyo, no? Hindi ko malaman dito kung ano bang gusto ito, kung ito ba ay mangangaral o politiko, pero sinasabi niya, Diyos. Pero, whatsoever, no? Na, yung ba, ayon sa aral ng Diyos, yung ginagawa niya pamamaraan na yun, na makikipag-usap ka. Kasi, ano po, no? Ang utos kasi sa isang mangangaral, dapat po kasi, ang mas maganda, magpasakop. Hindi kasi ang utos yung sinasabi din sa unang Pedro Kapitulo 2 at 3 yata yun, no? Kapatid na person. Siguro may pakita po natin yung talata. Na sinasabi doon, kayo pasakop sa bawat palatuntunan ng tao. Alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, nakataas-taasan. Pakita nyo rin po yung talata kapatid person para makakita po niyo. Habang sinasabi. Yun po nakalagay doon. So, ang tao, no, tayo po, no, yung mga nasa iglesia, lalo kung mga pasakop tayo sa palatuntunan ng tao. Hindi sinabing, yung palatuntunan ng tao, ang sasakop ay mali. Para ikaw ngayon, idikdik mo yung sarili mo, pupunta ka pa doon kay Senador Padilla at uutusan mo yung food establishment, food chain, na to provide as certifications para doon naman sa mga Kristiyano. Sabi mo, sumusunod ka sa aral ng Diyos, gaya ninyo. Yung ba ay aral ng Diyos? Sabi nga, pasakop sa palatuntunan, hindi yung tao, palatuntunan ng tao, ang sasakop doon. Sa ano po yun? Unang Pedro, 13 po, kapatid na Prosel. Unang Pedro, Kapitulo 2, at versikulo 13. Ang tanong 1 Peter 2:13 po. Ayan. Yan po yung nakalagay. Kayo pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, mag-isa sa kataasan. So, yung po nakalagay doon, no? Ang utos doon, pasakop kayo sa palatuntunan ng mga tao. Hindi po yung palatuntunan ng tao ang pasasakop doon sa
iglesia o dun sa mga ngaral. Mali. Mali ka na kagad. Dahil ang Panginoon man ay nagpasakop yun sa palatuntunan ng tao. Di po ba, kapatid ng Noli? Hindi para ipakahulugan mo na. Kasi ang nangyayari, no, yung sinasabi niya, kapatid ng Noli, pride yun, inggit yun, kasi nakikita niya, yung tatak ng halal. Kasi nga, sa kanya, binibigyan niya sariling kahulugan na yung halal, ibig sabihin, inihain doon sa Diyos ng mga Islam. So, mali ka na doon, kagad. Mali ka na doon, kagad. Sige po, kapatid. For the sake of argument, tatakan daw na pwede sa Christian. Sabi niya, hindi naman nila itinuturing na Kristiyano yung ibang relihiyon. Ibig sabihin, sa MCGI lang, masisira ang negosyo ng mga food chain kapag inilagay for Christian. Paano yung mga Muslim? Ilan lang ba ang MCGI? Opo, tsaka ganito, kapatid. Opo. Tapos, isasakripisyo ba ng mga establishmento? Isasakripisyo ba ng mga negosyo na yan na lagyan natin ng Christian? How about the Muslim community? Hindi rin sila tatangkilikin. O anong lalabas? Mababagsak ang negosyo. Magkakaroon tayo, babagsak ang negosyo lahat ng establishmento. Dahil ang populasyon ng Muslim dito sa atin, napakarami. Iilan lang ang MCGI. Sige. Tapos gusto isi-certify na para lang sa kanila. Samantala ang sabi, lagyan daw ng sertifikasyon. Kung hindi ba naman mahina ulo nitong leader na to, isinertify na nga ng halal. Ibig sabihin, yung walang tatak, it is non-halal. Nakuha mo po? Opo. Oo nga eh. Kasi gito, kapatid ng Noli, no? Kukunin ko yung punto nyo. The way, yung sinatawag na leon. Pwede, bakit mo pa kailangang ilagay na non-halal? Anong hina naman yung mag-isip? Pag nakalagay halal, halal yun. Pag walang nakalagay, anong ibig sabihin? Non-halal. Opo, yun. Halal, automatic. Alam mo, itong binili na nito, alam mo, kapatid Noli tayo, no? Malilita tayo dito, no? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Siya nakapagtapos siya ng pag-aaral. Sige po. At itatanong daw, sabi niya yon, malinaw, itatanong, ito po ba ay halal? Sabi niya, kami po kasi ay Kristiyano, ito po ay halal. May talata dyan. Huwag ka nang magtanong ng dahil sa budhi. Kung alam mo na ito iba, masama sa'yo, di wag mo kainin. Kapag nakaya mo, hindi kainin mo. Huwag ka pa magtatanong. Di, mali. Naaayon ba yung sa kanya sinabing magtanong daw? Tatanong mo pa? Wow, special. Kami po kasi Christian, di po kami kumakain ng halal. Wow, galing, parang ganun ba? Kaya nga po, kapatid ng Noli, no? Ganito. Ako tayo, mga simpleng tao tayo dito. Hindi tayo nakapagtapos dito. Ako po, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. No? Pwede nyo akong maliitin, pwede nyo akong buskahin. No? Talagang hindi ako nakapag-aaral. Pero, kung sinasabi ng Chicken and Weed sa amin, naunawa namin. Kasi, ganito, no? Para magkaroon ka pa ng certification, pinapakita mo, pinararangal mo yung sarili mo, inaangat mo yung sarili mo sa iba. Gusto mong itangi ka eh. Tinutulong nga sa atin yung Brad Noli, huwag magtatangi, huwag magtatangi, tapos itatangi mo yung sarili mo. Kasi ganito, no? Kung halimbawa, no, hindi ko pa pupunay mo na. Pagbigyan na natin ng mga isang segundo, sinertify yung kanila. Paano ibang reliyon? Bakit ika yung Islam, tapos yung MCGI, dapat kami rin tatakan nyo. Susunod yung halimbawa, yung mga Hindu, mga Buddhist, mga ibang reliyon. Pupunin ba yung lahat na kanya-kanya tatak na para ito certification. Hindi. Kung yung ikaw may salita, sumusunod ka sa aral ng Diyos, sapat yung salita ng Diyos para malaman mo kung ano yung sertifikadong kakainin mo. Kasi kung ikaw may aral ng Diyos ang nagsisertify yun kung ano ang makakain mo at hindi. Kaya mo na sinasabi yung kasi tanga ka. Alam mo kung bakit? Hindi ka tanga. Burihin mo naman, may tatak ng halal. Ano pwede mong kainin? Yung walang tatak na halal, pwede mong kainin, bilhin. Bakit? It means certified yun na hindi halal. Wala kang tatak eh. Di ba? Ipinagmamapuri mo lang ngayon na ipinapakita mo na gusto mo ipakita na malakas ka sa gobyerno. Kasi yung ginagawa mong pamamaraan na kahit na magkandakuba yung mga dukha dyan, simutan mo ng pera, saka abuloy, sa dami mo ng proyekto, sinasabi pa nung kay NP mo na, ito ikaw mga pulis, akala mo
namumutang pera kung makahingi ng ganito, ganyan, milyon-milyon. Akala nila, wala nga pera eh. O, ano ibig sabihin? Bilihin mo, nagbibigay ka, tapos meron pala kayo hininakit din. Kasabihin na akala mo di ba? Kumakamit pa ng mga kliyente yan, di ba? Yung nagbigay, dapat maano sa loob mo. Kaya mabalik po tayo. Mabalik po tayo, Brad Johnny. Natawa nga ako eh. I-certify daw na lagyan ng non-halal. Natawa ako. Ilalagay mo po ba yung non-halal? Automatic, pag wala nakalagay na halal, non-halal yun. Kaya nga eh. Kaya nga. Kasi tapos ganito, kapatid Nolin. Siguro iba, marami po yung So yun na lang po na ipapakita ko para, kasi ipapakita ko lahat ng mga video na sinasabi niya. Ihahaba po. So malaki na po yung kinain ng oras namin. So kami po, may ano lang din. So ganito po mga kapatid, mga kababayan. Kung may sapat siya, sabi niya, sumusunod siya sa aral. Dapat yung salita ng Diyos, magtiwala ka na doon. Na magsisertifika na makakain mo hindi. Bakit hindi mo alam? Pinagmamalaki mo, binilinan ka, hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos, tinuro sa'yo, tinawag sa'yo. Ayan ang sinasabi ko. Diba? Pinagmamalaki mo, tapos ginagamit pa yung yung kaklase mo. Pinagmamapurin mo na ikaw ay nakatapos. Kinukwento mo pa doon sa papatira na yung kasabay mo sa eskwelahan. Eto, pareho kayong nag-aral. Tapos yun, nakita mo, bili dito, bili doon. Kumbaga, pinakikita niya na yung kanyang kasabay. Doon niya ginamit doon yung kanyang pinag-aralan. Parang sinasabi niya, ito, ang pinagamit yung pinag-aralan ko. Yun nga, ginamit mong business yung church. Sabi nga ni Brad Eli, kapatid ng Eli, pagka ang church may business, hindi pwedeng magiging sa Diyos yan. Hindi pwedeng maging sa Diyos yan. Tapos kung nagtitiwala ka, doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, yung palang alam mo, magsisertifika ka. May certification na. Hindi mo na kailangan pa pumunta sa gobyerno o lumapit. Yung salita ng Diyos, sapat yun na makapag-iingat. Saan? Sa mga lingkod niya, sa alagad niya. Kasi, yun niya po yung, sige po, Bernoli, bago po ibigay yung talata. Bigyan na lang natin sila ng bigyan na lang para yung tulong na lang din natin sa kanila. Simple. Pag nakita nyo, Katoliko, huwag kayo kumain. Nakita nyo, Miribulto Santo ninyo, huwag kayo kumain. Kasi, iba ang pananampalataya. Ang kulay na tindahan na kailan. Huwag din kayo kumain. Kasi iba rin ang pananampalataya niyan. Nakakita kayo ng sulat hapon, huwag kayong kumain. Sulat incheck, huwag rin kayo. Kasi, huwag silang kumain. Malaking galit nitong grupo na to sa Muslim siguro. Hindi ko naman inaano naman ng mga relihiyon na may pagkain din kinakain. Diba? Bakit ito? Bigyan ka halimbawa. Yung sa halal, pero may sardinas, may biskwit, may itlog, yun daw pwede. Halal yun, nakalagay, halal. Pero yung sa piyesta, hindi ka pwedeng kumain ng manok. Hindi ka pwedeng kumain ng baka. Tapos, hindi ka rin pwedeng kumain ng mga himagas, mga leche plan, dahil yun ang hinandog sa Diyos-Diyosan. Bakit yun? Dapat, hindi lang pwedeng kainin doon, yung manok at baka lang din. Bakit sinabi nila ang halal lang daw na manok at baka lang daw? Bakit sa Diyos-Diyosan ng mga Katoliko? Di ba? Napaka nung samahan na yan. Hindi mo malaman kung sa pula ba o sa puti o sa ang kulay ang mga yan. Kumbaga ba, hindi mo mawari. Ano ba talaga? Kaya nga po, Bernoli, napakagulo lang yung doktrina nila sa harap. Kasi talaga sinasabi naman natin sa palataya natin. Pero it doesn't mean na kontra na tayo. Hindi. Kumbaga, sabi nga, inamamali sa diwa, dati sa pag-aunawa, nauunawa natin na hindi pala ganun yun. Kaya nga sinasabi naman natin, ayaw nilang tanggapin. Yung sinasabi natin, magmamalasakit natin sa kapwa-tao natin to. Kasi sabi nga, Eli, kung ikaw pa na nakakalam, ba't di ka tumindig? Ba't di ka magsabi? Diba? Kaya sinasabi namin ngayon. Kasi nagmamalasakit po kami sa inyo. Kasi sa inyo yun. Kung halimbawa, mananatili kasi na sa inyo po yun. Kasi, parang sabihin mo, ikaw, pakita mo special ka sa gobyerno. Kasi yung kinokontra nila dati na mga samahan, na sinasabi nila na malalakas daw sa gobyerno, kaya daw sila natatalo. Di ba ganun din ang ginagawa nila? Kaya nga sila nakikipaglapit sa gobyerno kung kani-kanino politiko. Dati nga, hindi nga sila mumulitika. Ngayon, may politika na rin ang relihiyon nila. Ngayon, nabanggit ko lang. Pero ngayon, ibig sabihin, para ipakita mo lang na ikaw malakas na ngayon sa gobyerno. Kaya nga, kahit nagkakanda-kuba na sa pag-aabuli mga kapatid, hinihingi pa ng milyon-milyon.
Milyon yun. Di Kasi ba? pag yung pisong sinisita niya, piso lang yun ha. Eh pag naipon yun, milyon yun. Eh yun ay binibigay ngayon. Kaya nga sabi nung isang kliyente niya, akala mo itong mga pulis na to, kumakahingi, urada. O di ba? Eh kung lahat daw yun, hihingi sa ganito. Lahat na sangay ng ano, marami siyang binanggit na sangay ng gobyerno. Ibig sabihin, lahat yung binibigyan nila. Ano ibig sabihin nun? Suhol yun. Suhol yun. Para somehow, kaya nga ano sinasabi ng kapatid na Eli, eh dapat, ang relihiyon, eh pampuli pang ano lang, sa pampanginoon, pampananampalataya. Hindi ka dapat nakikinig sa gobyerno. Dapat ang relihiyon, pasakop sa palatuntunan ng tao. Hindi yung palatuntunan ng tao, ang pasasakop sa gobyerno ng mga relihiyon. Dahil ginagamit ng mga punong relihiyon, mga religious leader, yung relihiyon para magkaroon sila ng utang na loob. Para in sometimes, some other day, magkaroon sila ng pabor. Kukuha sila ng pabor. Ganun yun. Ngayon, ganun ang ginagawa niya. Ito pa, Radyo. Paano ba naman tayo makakano diyan? Sa doktrina, bawal tayong makialam sa politika. Bawal tayong walang endorsement sa politika. Dahil meron pang debate si Brad Eli niyan, di ba, na sabi niya, hindi dapat mag-endorso ng politiko o sa politiko ang sibahan o ang mga religious group. Eh bakit ngayon? Diba? Yung mga kapatid, sila pa yung nag-aano sa politika. Yung isa lang yan doon sa pag-uusapan natin. Biro mo, hindi daw inendorso pero makikita mo, nangangampanya at sila mismo at inuobliga ang mga kapatid. Kumbaga, sinasabi nila, iba yung sinasabi sa loob. Pagkat ikaw inahandyan na, iba na. Parang tapos mayroon pa ako ito, iano ko lang ito, dapat madaanan din natin to. Kaya yung sa mga iglesia ni Cristo, meron silang naglabas sila dyan na nagputos sila na nag-circular sila na mga kapatid hindi dapat nag-uutangan. Nag-uutangan. Ito, iano natin yan. Samantalang, sa Biblia, diba sabi, huwag mong talikdan ang sayo'y nangungutang. Sino ba sinasabi doon? Yung nagpapautang. Diba? Yung nagpapautang yan. Malalang, huwag mong talikdan ang sayo'y nangungutang. Kasi, hindi naman persi ipinagbawal kasi kaya ipinagbawal doon sa grupo ng Iglesia ni Cristo, hindi naman sa ako yung pumapanig doon. Nakita ko lang, may tama naman yung diwa para ang mga magkakapatid sa kanila, iwag mag-away-away. Pero pinunan nila yun, mali daw yun. Eh dito nga sa iglesia dito na dati na masamahan. Ang dami nagkasama ng loob dahil sa utang. Kasi hindi nagbabayad, uutang. Tapos babanatan ng talo ay umuutang. Ibig sabihin, pwede talaga magpautang. Lalo na't ang pangangailangan sa gamot, sa pagkain. Dapat yan, hindi mo na nga pautangin, ibigyan mo na eh. Diba? Pero salamat kapag binayaran ka. Kaya sabi, pag ikay nagpautang, wag mo nang nga rin na ikay bayaran. Para maluwag sa loob mo na kung hindi ka man bayaran, okay na. Diba? Ganun lang yan. Marami pa tayong hindi tayo kontra kay Brad Eli. Hindi tayo kontra. Kaya lang na noong napapansin na natin yan eh. Kaya ang problema kasi, kung sabi tayo yung sasalita ng ganito. Kontra na daw, hindi. Hindi naman lahat. Inaayos lang natin kasi hindi naman yan eh. Opinion niya yan eh. Opinion yan. Kung iniaral sa atin, talagang dapat natin. Pero hindi, opinion niya yan. Wala tayo namang magagawa dahil hindi naman, meron nagsabi pa dyan sa kabilang grupo na ba't ka namin pakikinggan? Hindi ka naman sugo. O sige, sino magsasalita? Wala na ngayon sugo. Ibig sabihin, tanggap mo naman yung sinasabi natin. Tanggap niya yung sinasabi natin. Ang hindi niya patanggap tayo yung ating pagkatao natin. Sino ba naman tayo? Para nga pakinggan nila. Okay. Gusto mo pala palaging yung sugo natin na tinuturing nung araw o magsalita. Paano nga kung wala na? Mananatili ka na lang ba dyan? Hanggang dyan ka na lang. Di ba, Brother Johnny? Kaya nga po. Katulad niya, halal. Sabi ko, kabilang kaunawaan dun sa halal. Basta namirmi ka lang dun sa halal. Yun lang. Nabawal. Hindi naman ganun. Kaya mga kapatid, noong mga panahon na yun, pag nagtanong ka, lumalabang ka na raw sa iglesia. Mali. Kasi doon, ang laging napag-anuan ko din sa MCGI noon, para kang ginawang robot. Kung ano na lang sabihin nila, yun na lang susundin mo. Wala ka ng sariling pag-iisip.
ba? Pag sinabing, punta ka dito, meron tayong dito, punta ka dito, punta ka dito, tapos sasabihin, Brad, gawain yan. Gawain yan. Dapat, paano? Paano ka naman pupuntang madalas? Ikaw yung naghahanap buhay. Kasi ang mga apostol, kumpara niya, mga apostol, talagang nagpupunta. Noon yun. Noon, walang babayarang kuryente, telephone, saka tubig. Ngayon, kailangan natin maghanap buhay. Yung palagi kong sinasabi, huwag niyong ipaparehas. Marami pang bagay na dapat pag-usapan. Hindi natin inaano yun yung si Brad Kelly. Hindi natin inaano yun. Hindi natin inaano sinasabi niya. Meron lang tayo itinutuwid. Sabi, bakit hindi niyo sinabi nung nakaraan? Sinasabi namin, kaya lang hindi kami napapakinggan. Kaya nga siguro isa ako dun sa yung kumbaga, inano nila ako sa iglesia kasi ako nagtatanong. Ang gusto nila kung ano lang sabihin, yun na lang pakinggan. Yun na lang paniwalaan. Ay, hindi ganun. Hindi ako robot. Hindi tayo robot. Meron tayong sariling pag-iisip. Ganun lang, Johnny. Opo. Tama naman yun. Tama po yung sinasabi. Kaya ganito mga kapatid. No, para makapag-iingat po sa atin mga kapatid, magkaroon tayo ng kapayapaan sa sarili natin. Katulad yung sinasabi nung binilinan, pinag-uutos niya. Yung mga kapatid ay utos niya na magtanong. Kasi kung magtatanong daw kasi, kakabaha-bahagi ka, magkagulo-gulo. So, dapat, ang nagsisiyasat doon, yung mga ngaral, hindi yung mga kapatid ang uutusan mo na magsiyasat at alamin yung mga bagay-bagay. Para kung halimbawa, ikaw ang nangangaral, ikaw nangungulo, ikaw lang sabi. At yung mga kapatid, magkakaroon ng kapayapaan, hindi yung mga kapatid, kasi individual yung uutusan para magsiyasat, alamin. Kung ano ba yung kakainitan, hindi, halalat, hindi. Talagang magkakagulo yun, magkakababagi. Nasa nang natutunan mo kung ganun ka, mangangaral ka. Ngayon, ganito po mga kapatid, kasabihin natin. Sa unang Korinto po, sinasabi sa unang Korinto, 10:25, lumayan po nito mga kapatid. Isa pong bagay na dapat, alam niyo po yung masidhing pag-unawa kung kailangan dito. Masidhing pag-unawa. Sa unang Korinto po, kapitulo 10:25, kapatid na prosi. Para malaman niyo po yung sinasabi ng mga talata. Ang sinasabi doon, mga kapatid, unang Korinto po, kapitulo 10, ang nangyayari kasi, kapitulo 25. Sinasabi ko doon mga kapatid, ang lahat ng ipinagbibili sa family ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Nakita niyo po, lahat ng nasa pamilya, ang utos, kanin ninyo, huwag kayong magsipagtanong dahilan sa budhi. O yung isa pa. Yung sa 27 naman. Unang Korinto po, kapitulo 10 at versikulo 27. Ang sinasabi dito, kung kayo anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong kumaroon at anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. Huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Nakita niyo po mga kababayan, mga kapatid. Ang utos dito, sinasabi sa unang Korinto, sinasabi ni Apostol Pablo, kung pupunta ka sa family, lahat ng makita niyo, kanin ninyo, huwag kayong magsipagtanong. Anong utos? Huwag kayong magsipagtanong dahil sa budhi. So kung pupunta ka ng palengke, hindi mo naman alam kung ano yung mga halal ba o hindi. Pumunta ka ng Jollibee, pumunta ka ng KFC, pumunta ka ng isa, hindi mo naman alam eh. Hindi mo alam. Kaya ang utos doon, huwag ka nang magtanong, huwag magsipagtanong. Utos yun eh. Ang Diyos ba? Ang Diyos po ba? Tanungin ko yung mga kapatid. Ito, tapatan tayo. Pakakanin ka ng marumi, lalo kung ikaw ay alagad at ikay sumasampalataya, mananampalataya ka. Pababayaan ba ng Diyos na ikaw ay kumain ng marumi?
Kasi sinabi rito huwag kayong magsipagtanong. Lahat ng mga ating pamilya, anyayahan kayo hindi sumasampalataya, huwag kayong magsipagtanong. Lahat ng hayan, kain ninyo. Huwag kayong magsipagtanong. Huwag kayong magsipagtanong. Ang utos, ang sinasabi nitong binilinan, kabaliktaran ng utos ng Diyos. Ng salita. Sa kanya, magtanong kayo. Kaya yung mga kapatid, tinataniman mo ngayon, sila, nagkakaroon sila ng laban sa budhi. Magiging pananagutan mo yan. Dahil utos dyan ng Diyos. Malinaw yung sinasabi. Kung kayo pumunta sa pamilihan, lahat kanin ninyo, huwag kayong magsipagtanong dahil sa budhi. Kung kayo anyayahan isang hindi sumasampalataya, ng isang hindi sumasampalataya, at ibig niyong pumaroon, lahat ng hain niya, kanin ninyo. Sinabi mo, huwag yung kanin. Hindi. Ang sabi, kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong dahilan sa budhi. Kita niyo yung mga kapatid, no? Ang utos, huwag magsipagtanong. Kabaligtaran ng idinuutos ng binilinan, magtanong. Mali. Kasi, alam niyo po, no, kunin niyo yung diwa nun, mga kapatid. Walang itutulot ang Diyos. Kaya nga sinabi na huwag kayong magsipagtanong. Kasi, walang anuman na itutulot ang Diyos sa isang alagad. Lalo ikay sumasampalataya, sumusunod ka sa aral ng Diyos. Bago mo pa isubok, nililinis ng Diyos yun. Hindi niya itutulot sa inyo na makakain ng isang alagad at lalo ikaw, mangangaral ka, pakakain ka din ng marumi. Hindi ganun. Kaya yung sinasabi sa gawa, sa 14, sinasabi dun. Kapatid na Prosep, ipakita natin sa gawa. Gawa po, 14. Ito po yung sinasabi nyo. Yun nga brad. Umpisa na natin sa gis-gis. Ang sinasabi nyo kasi, ito po yung pangyayari kasi minsan, na si Pedro, siya ay nagugutom noon, na nagana siyang kumain. Habang samantalang sila naghahanda sa gis, nawalan siya ng diwa. So pagdating sa 11, sinasabi niya sa 11, nakita niyo yung bukas ng langit. At may isang, ito po yung sinasabi, may sisidlang bumaba, gaya ng isang malapad na kumot at nakabili sa 4 na panyo, bumaba sa lupa. Tapos sa 12, na do'y nararapat, na natin, no? Sa 13 na po natin. 12, sige, do'y nararapat ang lahat ng uri ng mga hayop, may balat na 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibog sa langit. Sa 13, at dumating sa kanya isang tinig. Magtindig ka, Pedro. Yung po ang sabi doon. Magpatay ka at kumain. Ano po sabi ni Pedro sa 14? Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ano po ang sagot ng Panginoon sa 15? At muling dumating sa kanyang init. Sa 12, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Nakita niyo po mga kapatid? Kasi ito po sa pangyayaring to, no? Ito po yung halimbawa pupunta si Pablo. Kaya nga dalawa kasi ginano ito. Yung tao kasi, sinasabi kasi dito, o sa pagbinaba nyo, kumbaga, nanililawan si Pedro na, nga pala, nilinis ng Diyos, pati yung tao kasi. Pati tao po kasi dito. Pero sa pangitain niya, sa kanyang binigay siya ng diwa ng Diyos na, ang nilinis ng Diyos, pagkain po na halimbawa, ito po yung general. Kaya yung nililinis ng Diyos dito, general. General po yun. Sa pangkalahatan. So sabi ng Diyos, yung nilinis ng Diyos, kung ipalagay na marumi, pagkain po yun, mga kapatid. So yung pagkain man o tao, pag nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. So, kakain ka pa ba? Kakain ka ba? Kaya nga sinasabi doon sa unang Korinto, kung pumunta kayo sa pamilya, kainin nila, huwag kayo magsipagtanong. Kasi pinapayagan ng Diyos na kumain ka. Alam niyo po sinang-ayunan niya ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:4. Kapatid na Prosep, unang Timoteo 4:4. Ang sabi doon sa unang sa unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na
itakwil. Kung tinatanggap ng may pagpapasalamat. 5. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So, ano pong ibig sabihin? Kung ikaw kumakain ka, kapatid, ang unang mong gagawin, katulad sa amin, kami po, hindi kami basta pagka nasa kain, kain ka kagad. Hindi po. Lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Una dapat, magpasalamat tayo sa Diyos, manalangin tayo. Kasi sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat sa Diyos, nililinis niya po yun. Nililinis niya. Kaya nga nung pinakita kay Pedro, kasi Pedro sabi niya, Panginoon, hindi ako kumakain ng anumang bagay na karumal-dumal. Nilinis na nga ng Diyos Kaya nga sabi sa nilinis ng Diyos, kung may palagay na marumi. Nakita niyo po. Kaya sa unang Korinto, sinabi naman niya doon, kaya ang sabi doon, anumang makita niyo sa pamilya, bilhin niyo, kanin niyo. Hindi magsipagtanong dahil sa buhay. Tapos siya naman, pagka nakita kayo ng isang inaniyahan at pumunta kayo sa ibig niyo pumaroon, lahat ng ihahin sa inyo, kanin niyo. Huwag kayong magsipagtanong dahil sa buhay. Sige po, kapatid Nolan. Kasi meron doon mga pilosopo. Yung sabi, lahat na makikita niyo sa family, harikanin niyo. Yung nagsabi, pati ba yung mga upuan doon? Pilosopo na lang yun. Ibig sabihin, yung pagkain yun. At saka yung sinasabing lahat ng pag ikaw inimbitahan. Ito kapatid Nolan, kung pilosopo siya, upuan, edi bilhin niya, kainin niya, walang problema doon. Kung kaya i-dissolve. Sige, pwede naman kainin mo, kung kumakain siya, okay naman yun. Okay naman yun, kainin mo kung makakain mo. Sino man yung pilosopo hindi. Katulad doon, sabi, di ba sabi po, lahat, ikaw yung nag-imbita sa'yo, lahat ng kahanda doon, kainin mo. Hindi naman ibig sabihin ng lahat hindi ka na magtitira. Ibig sabihin lahat ng uri. Yan ang inaano doon. Minsan kasi may mga tao kasi na para lang gumagawa na lang ng mga salitang. Opo, isa lang yan. Katulad nila, kung tututulan nila, lagyan nyo ng katwiran. Pero kung ba, mamilisopo lang kayo, sa inyo na yung pilosopo ninyo. Wala ho kami panahon sa pilosopuhan kasi ang tinatawid natin, katwiran. Kasi pag kami naglabas ng katwiran, lalagyan po namin, may batayan po kami. Hindi kami basta dito magkakwento sa inyo na magano. Kung sila yung pilosopo, hindi natin. Kaya lang, anong klase namang mangyayari doon? Di ba? Yun lang ang ating ano lang yung totoo? Ano yung realidad? Ano yung totoo? Ano yung dapat sabihin? Hindi tayo yung relihiyon, hindi tayo samahan na pinaniniwala ang isang grupo sa yung parang fantasy. Ano mga pantasya, ni keso, ginito. Kumbaga, wala sila. Kung ano lang sabihin sa kanila, yun na lang sila. Walang mangyayari sa kanila. Kung tutulan nila, tayo. Sabihin, kung ikaw pala ang may alam, di ikaw magturo. Sabi, ngayon, pag ikaw naman nagsalita, sasabihin, oy, pantas, gusto maging leader. Saan tayo lalagay? Pag nagtanong ka, may sinabi ka, oy, marunong ka pa sa honor. Parang sinabi nilang din nila na, huwag ka na magsalita, manahimik ka dyan. Kung ano sabihin ng namumuno, kahit itikalokohan, sundin na lang. Hindi ganoon. Ang Panginoong Jesucristo, hindi nanloko. Hindi nanloko ng tao. Puro totoo siya na sabi niya. Itong leader dito sa kabila, para lang mapabilib niya ang tao. Kung ano-ano pinagsasasabi, tayo nakakaintindi na hindi naman tayo panatiko. Alam naman natin na yung mga pinagsasabi puro guatsinango lang, sabi pa sa Bisaya. Guatsinango. Minsan, napakinggan ko, isang talata, wala siya naibigay. Sige po, Brad Johnny, hanggang dito na lang po ako. Opo. Tama yung sinasabi niyo, Brad. Tama yung sinasabi. Ano tayong nagawin? Kaya nga kumbaga, gano'n lang magiging laban ng pilosopo. Sabi niya, pilosopo. Pwede naman hindi sa likod natin, pilosopo. Kayo upuan pwede ba? Pakain mo. Sige, pwede naman kung makakain mo ba, pwede. Kaya nga sabi, lahat na nasa pamilihan, kung makakain mo. Kami, ang kinakain namin, pagkain. Kasi yung utos ng Diyos, yung pagkain, hindi nakakainin. Wala man sinabing upuan pagkain yun. Nasa iyo yun, mentalidad mo na yun. Kaya mong ubusin. Okay lang yun. Hindi natin magiging problema, di ba? Hindi natin yung problema yun. Ubusin mo Kung kaya ba yung nguyain niya,
Oo, ganyan lang yun eh. Kung kaya mo, sige lang po. Kaya. Walang problema to kasi sinasabi nga eh. Pero Eh kami, ang utos kasi ng Diyos, yung pagkain, yun ang pinakakain sa amin. Hindi kami pinakakain ng upuan. Ewan ko na sa Diyos mo. Pero Eh, ganun lang may yun. pangyayari. Bro, may pangyayari pa eh. Bawal daw halal, ganon. Pero bakit mo kumakain ng shawarma? Saka yung Kaya turkey. nga eh. Kaya nga po. Alam mo po mga kapatid mo. Sa ano yun eh, sa mga Indiano yun eh. Iba ang Diyos nun eh. Dapat mo rin kumain. No? Automatic baka yun. Anong baka yun? Baka ng Indiano. Baka ba yun? Oo, ano man. Di ko malaman kung ano yun. Di ba? Alam ko baka yung mga ano yun, sa turkey at saka yung sa mga shawarma eh. Huwag ka kumain nun. Automatic yun. Pero hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun eh. Huwag lang magtanong. Basta kumain ka. Pag nakita mong hinandog, kung may nakalagay ka hindi wag mo kanin. Ganun lang yun. Kaya masyado. Yan nga po. Tsaka, ganito no mga kapatid, no? Sapat po yung aral ng Diyos na salita ng Diyos. Yun po ang magse-certify sa atin kung ano yung kinakain natin o kakainin natin. Yun po yun. Hindi po yung para pa ay sinasabi nito. Kasi ito, yung karangalan na lang hinahabol yung na yan. Yan ang mumuno na yan. Kasi kung titignan mo, no, sinabi na nga ng Diyos, huwag kang magsipagtanong. Kukulitin mo pa, sino ba ang dapat masunod? Yung Diyos ba o ikaw? Kasi sinabi nun huwag ka na magsipagtanong dahil sa budhi. Diba? Yun ang Tapos utos doon. isa pa bro, itatanong daw niya kay Robin Padilla, in fairness Kakausapin niya. Tapos ito to, no, mga kapatid, no? Ito pa, kapatid na Nolin. Kung napansin niyo sinabi ng isang kababayan natin sa paliwanag sa umiyak. Sa kanila, yung tinatawag na people of the book, yung Kristiyano, Hudyo, sa kanila, halal yun, yung pagkain natin. So, ibig sabihin pala, hindi na rin tayo kakain nun. Halal pala yun eh. Kasi kung nga mentalidad ng tinatawag itong binili na itong kunong klaseng yan, medyo talagang intindi ng nito. Dahil kasi binilinan, bilang kinakapitan niya eh. Pero makikita mo, walang espiritu yan. Walang espiritu. Dahil ang sinasabi niya, kontra sa Biblia at kontra sa salita ng Diyos ng Panginoon. Kaya lang ako natawa, sa dinami-dami ng senador, si Robin pa talaga napili niya. Idol niya si Robin Padilla. Kaya nga eh. Muslim yun. Muslim yun eh. Converted sa Muslim yun eh. Para siguro, no, may pakita niya yung lakas niya na, bakit kayo meron ganito, dapat kami din. Hindi ganoon. Alam mo, sabi ko nga kung nagtitiwala sa Diyos to, dapat magtiwala ka sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, huwag ka na magtanong. Kaya kami dito mga kapatid, hindi po kami nababalisa dyan sa halal-halal na yan. Bagaman kami, no, nananatili po sa amin, no, na kumain na. Kasi sa amin, ang kinikilala namin halal, basta nakita mong hinain sa Diyos-Diyosan, hindi mo kakainin yun. Yung binigti, dugo, ganun po, yung mga bawal na sinasabi nun, nananatiling bawal. Pero itinutuwid po namin yung ibig sabihin ng halal. Kasi yung halal, para dyan sa binilinan na tinitigasan niya, tignan niyo po yung meaning. Magkakatotoan tayo mga kababayan, mga kapatid, huwag tayong bulag-bulag. At kayo po, hindi namin kayo hinihikayat na umanib dito. Hindi po kami nagpaparami. Kung kayo po iaanib dito, salamat sa Diyos. Pero hindi po kami katulad nila na kinakapitan niyo sabi para raming hindi po yun. Mali din po yun. Kasi yung sa Jeremias na sinasabi na yun, yung po, tulad niyan. Yung po, nung dyan, sinampalatayanan namin. Siguro sa ibang pagkakataon, sabihin namin yan. Pero, may po yan. May binukas po ang Diyos dyan na, yung papalang aking pararamihin sila, hindi po sa panahon natin yun. Panahon pa rin po ng Israel yun. Kaya kung papansinin nyo, pagdating sa Oseas, sinabi ng Diyos, gaano sila dumami, gayon sila nagkasala. Ganun po yung mga kapatid. Yung po ay katuparan pa rin, doon pa rin po sa Israel yun. Bagaman doon sa Jeremias, may binabanggit doon na Huda. Pero hindi po yung para iatang natin, kasi doon silang palatayanan namin. Pero nung binuksan ng Diyos yan, doon sa mga paksa-paksa atin ni Brad Eli, doon po na namin, nabanggit, hindi rin napansin ni Brad Eli sinabi. Nasabi niya po yun. Kaya nga nalaman namin. Na yung Jeremias na yan, na sinasabi dyan na aking pararamihin sila. At yung pagpapasalamat sa kanila, magmumulang pagpapasalamat sa Israel din po yan. Dahil sa katotohanan, no, si Haring David po, sa panahon ni Haring David, bibigyan ko na po kayo ng isa. Sa panahon po ni Haring David, umpisa,
yung pagpapasalamat ng bayan ng Israel. Kaya po sinabi doon, sa kanila magmumula. Iba po ang utos ng pagpapasalamat sa bagong tipan, sa basa sa magiging sa mga lingkod ng Diyos. Kristo po yun sa kanila magmumula, di ba? Si Kristo yun. Opo. Ito naman, ini-imply si KDR daw yun. Inangkin nila ang nakalagay sa talata, hindi. Kaya nga po Kaya nga nung yan, tinawid sa atin, nabuksan niyo yan, sa pamamagitan ng mga paksa ni Brad. Alam niyo po kasi ito mga kapatid. Kaya sinasabi namin na masarap po makinig din minsan. Balikan niyo mga Albert L. Kayo po, suggest namin, subukan niyo. Sarap po. Kasi doon sa gitna nung sinasabi ni Brad L, may sinasabi siya doon na hindi niya napapansin. Nabubuksan din isang buong diwa ng paksa na magiging sa inyo, na malalaman nyo na ganun pala yun, hindi siguro napansin ni Brad L, pero sinabi niyo. Parang Biblia, Parang Biblia na, sinasabi ng mga apostol, kung mo ba nakasuot sa Biblia, yun na yun? Hindi Kaya nga nung panahon ni kapatid ni Eli, may nabubuksan sa ating bago. Bagaman hindi sinabi ng mga apostol, pero itinatawid sa atin yung bagong diwa nun. Ganun din po yun. Kaya nga kami naman, nananangan kami kay Brad Eli kasi sa pamamagitan ng sinabi ni Brad Eli, nagbubukas din naman ang bagong Diyos. Kaya nga sinasabi namin, sinasabi sa aking pararamihin sila, hindi po panahon natin yan. Panahon po saan yan, sa Israel pa rin yan. At iba po ang tinutukoy doon ng Diyos kung paano siya tatawag nyo. Tulong po siguro sa gusto po makinig mga kapatid. Kayo, pwede naman po kayo makinig dito. Tatandaan niyo po, hindi po kami nag-aano na kayo. Hindi po kami nag-aano na kayo magsilipat. Hindi, bahala kayo sa buhay ninyo kung anong gusto ninyo. Pero ang sa amin po, itinutuloy namin yung sinasabi ng Diyos, ipangaral ng salita. Kaya kami nagsasagot kasi doon din po nanggaling kami sa MCGB, sabihin nila rin po. Wala po silang ganyan kasi mahirap po tulad yung mga nagsialis din doon. Pag tututol ka, dapat pag tinutulang mo, sinabi mong mali, dapat ano mo yung tama at sabihin mo kung ano yung tama. Hindi ka pwedeng tutol ka na ng tutol. Bawa sinabi mo, kaya ako umalis sa MCGA kasi hindi na sila nag-debate, hindi na sila nag-consultation. Dapat ginagawa mo. Di ba? Dapat ginagawa mo. Ayaw pa na ng debate, hindi na nag-debate ng MCGA, hindi ka rin mo. Dapat hindi nyo rin ginagawa. Hindi palpak din kayo. Yun ang di ba? Kaya nga sinasabi namin dito hindi magtanong naman kayo. Kami, hindi kami magagaling. Sinasabi nga namin, huwag niyo pong hanapin sa amin na kami kayo katulad ni Brad Eli na kabisado namin ng Biblia. Hindi po ganon. Pero, sasagot po kami sa tinatanong ninyo. Ayon po yun sa mga itinawid sa amin ng kapatid ni Eli, natutunan din namin. So, share po namin sa inyo. Pero hindi po pa ipagparang niya na kasing kami kasing galing ni Brad Eli. Hindi po. Alam niyo, ang ilalagay ng Diyos, ilalagay ng Diyos ng mga alagad, mga lingkod niya, at tinatawag yung mga anak ng Diyos. Naniniwala po kayo na tinutuloy sarili na kayo ng Diyos. Bibigyan kayo ng pagkaunawa. Pwede kayong magsalita. Hindi lang basta kung umuwi ka, kailangan binilinan ka. Binilinan ka nga, hindi ka naman pinili ng Diyos. Sigurihin mo, sabihin nila, binilinan ako kaya nga meron isa pa akong video niyan Hindi ko na lang po siguro may play kasi kung ano na rin. Sinasabi niyo doon sa ilang video na yan na nga lang patugtugin mo, Brad Dosel. Kasi yung sinabi nga nung na tinapos na, kung sino man laban niya kay kapatid na ganyan, kalaban ko yan. Tignan niyo po kung kailang panahon sinabi ng kapatid na Eli. Kasi noon po, panahon pa lang noon, marami nang tutol diyan kay kapatid na Daniel. Ayaw po nila kay kapatid na Daniel. Kaya sinasabi ni Brad Eli yun na sino man na may ayaw kay kahit mag-anak kasi kapag anak din po ni Brad Eli, tutol kay Brad Daniel. O ganun po yung mga kapatid. Hindi po ibig sabihin sinabi ni Brad Eli. Kasi hindi po alam ni Brad Eli. Kahit po si Brad Eli nagsabi, tao din siya, nagkakamali siya, nagkakasala din siya. So it doesn't mean na siya i-perfect na. Para sabihin niya nung sinabi niya bilhin. Hindi po. Yung po, sinabi niya yung pag-asa sa Diyos. Listahan ito ng mga ganito. Hindi. Dapat it is incumbent upon us na mga lingkod ng Diyos maging maingat. At sa panahon na merong alinlangan, hindi mo matiyak kung hindi ka naman mamamatay, Brad Rodel, kung hindi ka
kakain ng ano na yun, no? At ang dami namang pagpipilian, ang dami namang pwede. Ba't mo isisiksik yung sarili mo? Masarap yun eh. Ano yun? Ano ang mas masarap? Ha? Kapatid na Rodel, sige, kumain ka ng ganyan na alam mong merong kang laban sa budhi mo. At pagkatapos bukas makalawa, mapapahamak ka dahil lang sa pagkain. O ngayon, ano ibig sabihin? Sa halip po, mga kapatid, eto, mga listahan nito ng mga ganito. Hindi, dapat it is incumbent upon us na mga lingkod ng Diyos maging maingat. At sa panahon na merong alinlangan, hindi mo matiyak kung ano, hindi ka naman mamamatay, Brother Rodel, kung hindi ka kakain ng ano na yun, no? At ang dami namang pagpipilian, ang dami namang pwede. Ba't mo isisiksik yung sarili mo? Masarap yun eh. Ano yun? Ano ang... Yun naman pala. Yun naman pala eh. Ba't kontra sa sinabi niya kanina? Kailangan pa magtanong. Ang tama rin sinabi niya, mag-ingat kayo. Ingat kayo. Pero, ang sarap ika. Kaya nga ang sarap ika. Ba't naman ika? Sa'yo, ang gulo ng ano mo. Ang gulo ng statement mo. Kaya nga, sabi niya, magpapalit mo ba ika yung isang atmos, isang karaso. Kasabi mo, para magkaroon ka ng laban sa budhi, inaalis nga ng Diyos yung laban mo sa budhi. Siya nga naglalagay ng ng laban sa budhi ng mga kapatid. Kasi para sabihin niya, ikaw ba kakain ka ba ng laban sa budhi mo? Ikaw nagtuturo nun eh. Inaalis na nga ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag ka na magtanong, pumunta ka sa pamilihan, pumunta ka sa inaanyayan. Kasi pagtanong dahilan sa budhi, nililinis ng Diyos yun. Katulad sinasabi dun sa Marcos, 17:9. Parang meron yun yung sinasabi dun na ano ba sinabi ko sa Marcos? Johnny, napakadali namang mag-ingat, basic na basic. Opo. Basic. Ingat na dali sa pagkain. Nakita mo. Di mo, nakita mo pagkain pero makikita mo kumakain naman sa handa na kumain. Kaya lang hindi tinuro eh. Kasi alam niyo po ba, isa iyan sa magiging katitisuran doon sa mga bagong aan. Lalo na may katoliko yung dati, may kamag-anak na katoliko, nagpapabinyag, nagpapa-birthday, nikasalan. Hindi ka na makakapunta doon sa mga kamag-anak mong yun kasi nawawala na ba yung pagiging nangyari na isolate tayo sa kamag-anak natin di, wala namang problema, di nasa iyo naman yun kung gusto mong kumain, kung ayaw mo, pero sasabihin mong kumain ka, di dapat kung talagang sabihin nila na huwag, bawal, talagang isa sila sa pinuno, sabihin yun na lahat. Hindi yung meron pa ititira. Bakit? Meron sila tinatago. Kaya nga po. Kaya tayo, kapatid, sinasabi natin, yung buksan natin yung dipa na, inaalisin natin yung atang sa kapatid na para ikaw mag-isip na hindi mo hindi. Kaya nga sinasabi ng Diyos, binibigyan tayo ng kalayaan na lahat makakain natin. Yung kung diwa na makita natin dapat. Yung sinasabing huwag kayo magsipagtanong. Ang diwa po, gusto ng Diyos lahat makain, may kalayaan tayong kumain. Ang sabi doon sa Marcos 7:17-9, sabi po doon, 7:19, ganito mga kapatid, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daan ng dumi. Sa saltang ito'y nililinis niya lahat ng pagkain. So nililinis po talaga ng Diyos ang pagkain. Kung yung sa mga lumang tipan, bawal yung baboy, bawal yung mga ganito. Ngayon sa bagong tipan, nilinis na po ng Diyos lahat yun. Kaya sinasabi ni Pedro na siya ay Panginoon, di ako kumakain ng bagay na kalumbalumba. Sinabi ng Diyos yun, inilanin yung nililinis ng Diyos, huwag mong palagay na marumi. At kung kayo pupunta sa pamilihan, lahat na mabibili niyo, kanin ninyo. Huwag kayo magsipagtanong dahilan sa buti. At kung kayo hindi sumasampalataya, ano mangyayain sa inyo, ibig niyo po maroon. Kanin ninyo.
huwag kayong magsipagtanong dahil lang sa budhi. Sapagkat, kung tinatanggap natin na may pagpapasalamat, pananalangin, nililinis ng Diyos yun. Pinakababa na ng Diyos sa salita at sa pananalangin. Ngayon, halimbawa, yung mga ngaran, pinagbibilinan ka, tinuturuan ka ng bawal ng ganito, bawal ng ganyan. Ano sinasabi? Unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Ano sabi dito? Pakinggan niyo po mga kapatid. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling bibig ng waring baka na nagbabaga na, sino po ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa lamang katid na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. Nakita niyo po? Sino man tao nag-uutos na kayo magsilayo sa lamang katid? Ano sabi doon? Ano sabi doon? Yun yung mga taong nagtatawid ng kasinungalingan na hiniruhan yung kanilang sarili, pati yung mga kapwa-tao nila, pati yung ano nila, dinadamay. Tinigasan nila yun eh. Sila, dinadamay ka pa. Kaya sabi doon sa uno, yan yung mga palatanda ng mga tao nagsitaligid sa pananampalataya na nakikinig ng mga panghikayat na aral at sa mga aral ng demonyo. Aral pala ng demonyo yan, turuan ka pa, bawal ang pag-aasawa, babawalan kang kumain na lamang kati. Kasi sabi doon, kung tinatanggap mo na may pagpapasalamat, palinaw yun sinabi. Kaya ang kasunod sa 4, sapagkat bawat dinalong ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na takwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ganun po yung mga kapatid. Kung halimbawa, para sa pagtatapos natin, may nakita sa inyo, nakakita. May nagsabi sa inyo naman, sinasabi niyo sa unang Timoteo na 7. Unang Korinto, no? Unang Korinto 28, tapos sa inyo may nagsabi, ito inihandog sa Diyos. Huwag yung kakanin. Bawal po talaga yun kung may nagsabi. Pero, depende po yun sa nagsabi, no? Kung halimbawa, kapatid na nagsabi, pwede yung paniwalaan nyo kasi yung kapatid, pag kapatid na nagsabi niyo, maaaring meron siyang batayan, meron siyang talagang patunay na yun, inihain sa Diyos-Diyosan. Kung halimbawa, may nagsabi lang na basta ba kung sino-sino tao na inihain sa Diyos-Diyosan, huwag niyo pong basta paniniwalaan. Bakit? Kasi maaaring yung tao nyo, sinisira lang ang budhi ninyo para magkaroon kayo ng laban sa budhi. Kaya kung halimbawa, kapatid na nagsabi, okay po yun, tanggapin niyo po yun. Huwag niyo kakainin niyo kung sinabi ng kapatid sa kapatid. Ganun. Yan po yung mga kapatid. Pero kung halimbawa, kung sino lang tao nagsasabi, wala namang patunay. Kaya nga sabi, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Bawal ng Panginoon yan, bawal ng Diyos yan. Magsasabi ko, wala ka naman talagang patunay, sinasabi mo lang, bawal ka, wala ka naman makita wala naman sila may pakita Yan ay binibidyohan nila. At video. Di ba kayo, kung magpakita sila ng video na talaga, kung wala na sabihin mo lang na kwentuhan lang, hindi po. Dahil mas susundin ko yung sinasabi ng Diyos, kaysa doon sasabihin niya na magtanong kayo. Ang utos, baliktad sa kanya magtanong. Sa Diyos, hindi. Para ikaw, hindi ka magkakaroon ng laban sa budhi. Para sabihin mo, ikakain ka ba ng chicken joy? Ipagpapalit mo. Wala ka dyan. Kasi ito po kung halimbawa sabihin mo, chicken joy, hindi nga kumakain yung Muslim sa Jollibee at McDo Dahil hindi rin sila sikulat, paano sabihin na halal yan? Hindi po kumakain, para sa inyo pong alam mga kapatid, hindi po kumakain ng mga kababayan nating Muslim sa Jollibee at McDo. Kaya paano sabihin halal yan? Kasi hindi rin sila sigurado, yung mga kapatid na Muslim, na yan ay sertipikado. Hindi po sertipikado yan, hindi certified halal yan. Kaya hindi po sila kumakain yan. Hanggang ngayon po, hindi po nila alam. Kung halimbawa, mapunta ka ng bansang Malaysia, kaya Saudi Arabia, okay po yun, kasi mismong gobyerno doon, talagang sila po nagpo-pledge doon na halal talaga yun. So, kung halimbawa, may Jollibee doon, halal po yun. Makakain sila doon. Pero dito sa atin, wala ka na makatiyakan para malinis mo yung budhi mo, no? Yung nga sinasabi ng Diyos, huwag ka na magsipagtanong. Yung pong utos, mas malinaw po yung utos ng Diyos kaysa doon sa sinasabi ng binilinan. Yung binilinan, sabi niya, sumusunod ka sa aral, higit gawa kang gitnandaan.
Kita mo, kung di ba naman sa katutak katangati kapal ng mukha mo, sinasabi ko sa'yo, tapos ka pa naman ng pag-aaral. Para sabihin mo yung halal, ibig sabihin, inihayin sa Diyos-Diyosan. Ba't di mo kaya i-search sa Google kung ano ibig sabihin, nakitigyan mo sa dictionary. Ang ibig sabihin ng halal, pahintulot, pinahintulutan, permissible. Yun na yun. Huwag mo nang dagdagan. Naku po, bawal ng Diyos yan. Naggagawa ka ng usap na dinadagdagan mo, bawal yan. Huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Ano man, kasi kung ibawa, ikaw ay nagdagdag. Sabi mo pa, walang ganoon. Bawal ng Diyos yan. Bawal ng Diyos yan. Huwag ka na magpalusot. Huwag ka na magpalusot. Kasi ang sinasabi ng halal, maliwanag yan. I-search mo na lang, Google mo na para mas madali. Pero para sabihin mo, yan inihayin sa Diyos. Kaya kami, meron po kaming kalayaan. Dahil yan gusto ng Diyos eh. Magtitiwala kami sa Diyos. Yung Diyos kasi namin, makapangyarihan. Walang imposible doon. Sa Jeremias, kaya yan sinasabi sa Jeremias. Walang makapangyarihan sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Pag sinabi niya, nilinis niya. Hindi mo pa sinusubo kung nagtitiwala ka at mananampalataya ka sa Diyos. Hindi mo pa sinusubo, nililinis niya na. Ang nilinis ng Diyos, sinasabi, huwag mo ipalagay na marumi. Yan lang po yung kadali. Kaya yung sa amin po, yung salita ng Diyos, sapat po yun sa amin para mag-certify na kung ano yung makakain namin. Hindi namin kailangan magpalakas sa gobyerno. Hindi namin kailangan magpalakas sa gobyerno para makakain ng kahit anuman. Hindi po. Yung salita ng Diyos, sapat sa amin. Yung po ang nagsisertify sa amin. Ganun po. Sige po, kapatid Nori po. Sige po kayo po, kapatid Noli, para sa ating pong pagsasara po pagkatapos. Tama po. Ganun na po mga kapatid, inililinaw lang po namin sa pinapakalat na kami po daw kumakain na ng halal. Hindi pa rin po yung halal na inihandog po sa Diyos-Diyosan. Kahit kanino pong Diyos-Diyosan, hindi lang po particular sa Muslim, hindi pa rin po kami kumakain noon. Yung paglilinaw lang po. Yung paninira po sa amin na kumakain, hindi po. Mananatili po kami sa aral na yon. Mananatili kami sa naituro ni Brad Eli, doon po. Pero may mga bagay na hindi na niya masasabi sa atin. Yun po, doon po kami na hindi naman lalayo sa kanya pa rin pong aral. Kung ano man po yung nasabi namin doon sa mga kaano namin, bahala na po kayo. Basta kami po, wala po kaming masama na sa aming mga puso na sinasabi sa inyo. Ang amin lang po ay totoo. Tutulan nyo po. Tutulan nyo kung meron po kayong tututol. Sabihin nyo, i-message nyo po. Si Brad John o ako po. Message nyo lang po kami. Para malaman po rin namin kung ano yung ano. Ano po kami dito, tumatanggap po kami ng mga tanong tungkol sa pananampalataya. Magtanong po kayo. Ganun po. Maraming po salamat sa Diyos. Brad John. Opo. Ganun po, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Yun po, ulitin ko po, sinabi ng kapatid mo noon. Nilililaw po namin, ang stand po namin, ang paninindigan namin. Nananatili po kami hindi kumakain ng halal. Hindi po kami kumakain nun. Basta po yung halal na hinain sa mga Diyos-Diyosan, hindi po namin kinakain nun. Pilikti, dugo, lahat po ng mga pinagbabawal na aming sinampalatayan, nananatili po. So, hindi po kami yung katulad ng sinasabing naninira. No? Wala tayong magagawa sa mga ganun tao kasi magpapakatotoo tayo. Dapat sinabi mo yung dahilan totoo. Kung bakit ka, di ba? Pupunta ka din yan, dapat sinabi yung totoo. Hindi yun. Pasensya na po. Halimbawa, nagpupulat sa kalilitan po talaga. Kami po yung maliit sa gilid. Talagang meron po kami maabot ng aming mga katawan sa kalilitan po. Pasensya na po. Patawad po. Halimbawa, hindi ka man mapayaran yung internet niyo. Dahil lang doon, sasabihin mo na gagawa ka ng usap. Patawarin ka ng Diyos. Hindi ka totohanan. At kumawa, may sasama ka naman dyan ng iba pang kaluluwa. May gabayan kayo na samahan na kayo. Pero kung dati sa panahon ng kayo naman ang mananagot sa Diyos. Ikaw ang mananagot mo sa Diyos kasi kung naman yung dinala mo yung papahamak. Sana, ibayan po kayo ng Panginoon Diyos. Sino man yung mo. At kung isa naman nila sabihin mo na halimbawa, kami nagpapakapantas. Mas mahirap naman ang pakabubo. Kasi Diyos ang nagbibigay ng unawa, alanganin na matanggihan mo. Kaya nga sabi, Pangulong bagay. Diba? Pangulong bagay, pero kukunin mo sa lahat, unawa.
Mahirap po yun, tanggihan mo yung unawa. Kasi Diyos po nagbibigay ng unawa, hindi po sinong tao lang. Ikaw pala nakakaunawa, gusto mo kong turuan, tapos papaputol ka ng mali yun. Tapos sabihin mo, kay Kristo ka, mananampalataya ka. Hirap yun. Ganun po mga kapatid. So siguro, suriin din natin yung mga sarili natin bago tayo magsalita ng kasiraan. Kung maninira po kayo, salamat sa Diyos. Wala naman po kami naman po maliit na kasangkapan ng Islam. Kami po, hindi katulad po kami, nagsasalita po kami. Hindi po kami nagsasalita, kundi lang mga sundo. Pero sapat po yung Biblia para kami magsalita. Kasi kung wala po magsasalita, sabi nga nung sa talata, baka pati bato di ba? Hihintayin pa ba natin magsiimik yung mga bato? Maglabas ng mga anak si Abraham sa bato. Mahirap po yung mga mahirap po yun. O hanggat mayroong sasalita. Tanggap naman po namin Tanggap po namin na kami, halimbawa, hindi mo kami matanggap dahil kami, mga maliliit na tao lang. Kasi, ang Diyos naman po, hindi naman po tumitingin sa kataasan. Hindi po naglalagay ang Diyos ng mga kilalang tao, matataas na tao sa iglesia. Hindi po ganun yung mga kapatid. Kaya nga sabi, hindi naman siya tumatawag ng matuloy. Para sabihin nyo. Pero kung sa karapatan na magsalita, ang Biblia po, sapat ang bigay ng karapatan sa iyo, lalo kung totoo ang sasabihin mo at katotohanan. Kung ganun po namin itinatawid, mga kababayan, hindi po kami nagagaling sa tuwan, nagagaling sa sarili namin. Yun po yung nagagaling sa Biblia. Pwede niyo pong basahin. Kung yung sinasabi namin, wala ba sa Biblia, wala akong basahin. Ganun po mga kapatid. Pero kung halimbawa katotohanan nila, pwede naman tayo mag-usap. Kung halimbawa, mas totoo yun sa'yo, di maganda. Pwede namin. Kami naman po, hindi po kami, hindi kami nagtataas namin sarili. Kung mas totoo ka, hindi, pag-usapan natin. Pwede naman po yun. Ganun po lang po yun mga kapatid. Hindi po. Kaya, kung halimbawa, nakikita natin, na ang sinasabi, wala naman sa Biblia, hindi naman ito. Dapat, di ka nga, puno po yun, sabi nga natin, dapat punahin natin. Dahil kung, halimbawa, hindi natin pupunahin, mananatili din sa kamalya. Paano mo sabihin nagliligtas at gumagawa ka ng kalooban ng Diyos? Kung yung kapwa mo hindi mapagmalasakitan na ma-include mo yung maling ginagawa niya. Mali po yun. Para sabihin naman din ng binilina na pabayaan daw yung bulag. Inamin nilang bulag sila, ng taga-akay. Mali yun. Kasi hindi mo kinuha yung concept, yung panahon na sinabi ng Diyos sa mga alagad. Kung bakit niya sinabi na, hayaan niya yung mga bulag, umakay sa kapwa bulag. Para sabihin mo, di ba ika, hindi lahat yun ika, sasaway mo. Hindi. Siguro po mga kapatid, siguro, salamat po sa Diyos sa pagkakataon ito. Kung kami po yung may nasabi na hindi maganda, patawad ko mga kasama, nagsasalita po kami, hindi naman po sa sarili namin. Nasa Biblia din po, pwede nyo basahin, pwede nyo gusto mo makinig sa amin, halimbawa, gusto nyo makapakinig sa amin, pwede nyo po kaming kontakin o i-reach out nyo po kami. Pwede naman po kayong dumalo. Hindi po kami nag-ano na umani po agad kayo sa amin. Yan sa amin po, para makita nyo yung totoo. Sabi nga ni Pat Eddie yun, minsan buksan natin yung ating isip nyo. Salamat po sa Diyos mga kapatid, mga kabayan. Ingatan po tayo palagi ng Diyos. Pag-ibig po at kapayapaan ang hindi namin sa inyo. Paalam po.